Kaugnay pa rin ng ammonia leak sa isang ice plant sa Carmona, Cavite. Makakausap natin si Ginoong Romel Pineira, ang chairman ng Carmona Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office. Magandang tanghali po, Ginoong Pineira. Si Rafi po ito ng Balitang Hali. Live po kayo. Ay, magandang tanghali po, Rafi. Magandang tanghali po. Opo, kumusta na po ngayon yung sitwasyon dyan sa Carmona kung saan na nagka-ammonia leak sa isang ice plant kanina? Opo, hindi po kagaya siguro kaninang umaga. Medyo okay na po ngayon. Halos wala na po tayo masyadong naamoy. Sinisiguro na lang po namin na hindi na po maulit yung nangyaring pag-leak kanina. So ngayon nandito po kami sa isang katabing planta. Pinag-uusapan po ng mga naapektuhan na planta kung sila pwede na magpatuloy sa kanilang operasyon. So tama po ba wala na naamoy? Wala na pong naaamoy na ammonia dun sa area? Depende po kung saan parte kasi minsan pagka may bugso ng hangin, may konti pa rin na traces na naamoy. Pero hindi ko kasiguro kagaya nung kanina na talagang obligado kailangan mag-mask. Ngayon, nandito ako sa isang medyo tinamaan. Okay naman po, hindi naman po ako nakamask habang kausap po kayo. Pero so kung meron pang konting naamoy, tuloy pa rin po ba yung leak or plug na ito? Ano bang sitwasyon mismo doon sa loob? Immediately po kanina pang alas 7, naka-plug na yung nakasara na yung nakita natin na pinagmulan ng leak. Maaga po na dumating yung ating Bureau of Fire. And at the same time, pinatigil po ng local government yung operation ng paggawa ng yelo. At in-advise po yung mga katabi na kung sila nakakaranas ng pag-amoy, baka pwedeng ipagpaliban muna yung trabaho kasi yung ibang mga tao na nagtatrabaho ay na-expose. So sa ngayon po, pinag-uusapan na lang is paano natin magagaranti na totally sealed na at hindi na maulit yung leak na nangyari kanina pong umaga. Sa payo ng investigasyon ba, ano ba yung actual na nag-leak at gaano ito kadelikado? Kung delikado man ho yung nangyaring pagtagas na ito? Hindi naman po siya ganun kadelikado. Siguro kung titignan po natin ang nag-leak po ay ammonia, no? At binabanggit ko nga doon sa iba na karaniwan pa nga itong ginagamit pampagising. Although ito ay ibang klase ng ammonia, ginagamit po nila bilang coolant doon sa paggawa nila ng yelo. So, but of course, pagka medyo marami-rami at medyo nabigla, medyo shortness of breath lang naman po ay skin irritation at saka irritation. At yung mga nauna pong dinala sa pagamutan, ang initial information po sa akin ay mga nag-uwian na rin. So, sinecheck pa po namin yung iba na kung meron pang nananatili dun sa mga nadala sa ospital. So, kung ano man po yung doon sa mga nadala. Opo. So, kung ano man po yung natitira pang amoy dyan, kumbaga excess na lamang yung natitirang gas dyan sa area at mag-dissipate din. Na baka medyo nagpaikot-ikot lang ng konti, no? Depende po sa ihip ng hangin. Kumusta naman po yung kooperasyon ng pamunuan ng ice plant po sa investigasyon? Okay naman po, outright po. Nung sinabihan namin sila na itigil po nila yung operation, tinigil po nila. May schedule po tayo ng meeting sa kanila ngayong alas 2 para lang pumayos yung mga natitira pang mga dapat pag-usapan. Yun po bang ice plant na yan ay sumasailalim sa regular na inspeksyon? Opo. Regular naman po ang inspection dito at sila naman po ay tumatalima doon sa mga regulasyon. Pero wala naman pong record na madalas na mangyari ito sa kanila or sa anumang mga planta dyan po sa lugar ninyo? Magmula po dumating ako sa Carmona, first time po itong nangyari. So wala pong history po ito naman. So yung initial na pag-uusap po ninyo, ano yung mga hakbang kaya para mapigilan natin hindi na maulit itong pangyayaring ito? Sa ngayon po, sinara po yung pinagmumulan ng ammonia leak doon sa, kung di ako nagkakamali, parang tubo ko yata na pinagdaanan. So, pinapacheck po namin sa kanila, nagtatawag sila ng sarili ng technician na kung may kailangan paltan, kung may kailangan ayusin, ay dapat maayos nila ng ngayon bago mag-alas 2 at may pakita nila sa amin para may inspection ulit namin na talagang totally wala na po yung problema pinanggalingan ng leak. So sa ngayon po, yung mismong planta lang yung apektado. Ibig sabihin ay hindi mo napapasok ng buong araw yung kanilang mga empleyado. Pero yung mga katabi po ay okay naman at tuloy yung operasyon. Yung polytrade po, kami po ang nagmandato sa kanila na isarado. Yung pong mga katabi ay pinakiusapan namin na baka pwedeng tigil muna yung operation, lalo na yung mga katabing planta na nakaranas ng hindi magandang amoy. So, nirequest po namin sila, pero decision pa rin po nila kung ipagpapatuloy nila yung trabaho. Kasi although hindi po namin nakikita na ito ay isang napalaking problema, syempre yung kalusugan pa rin po ng ating mga kababayan ng unang-una natin sinasalang-alang. Panghuli na lamang po, siguro po pakiusap na lang ninyo at panawagan sa mga taong nariyan pa na po pwedeng nakakaamoy pa ng ammonia. Nasa inyo po ang ere para manawagan sa kanila kung ano yung kanilang obserbasyon para ma-report po sa inyo. Opo, siguro doon po sa mga nakikinig, lalo na yung mga malapit. So, obvious naman po kung kayo ay tinamaan dahil medyo makakaranas kayo ng konting
paghirap sa paghinga at saka yung konting irritation sa balat o sa mata. Pero sa ngayon naman po mukhang maganda yung ihip ng hangin. So naturally mukhang naki-cleanse po yung area. But just the same, nag-request po kami ng Bureau of Fire para lang po ma-double check na talagang kung meron mang natitira pa ay ma-check po na within standard po na pwede na pong bumalik sa trabaho yung mga tao. Okay, maraming salamat po sa inyong oras at mga paglilinaw. Ginoong Romel Pinera, ang chairman ng Carmona Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office. Salamat din po, Ginoong Rapi, sa pagkakataon.